Makati Business Club. Ituloy daw natin ito at magbabalik tayo. Hindi ko pamilya si Tatay Digong, pero sa puso ko, mahal ko siya. Punyeta kayong lahat. Mga Marcos, ayoko, gusto kong tanggalan pero useless kang presidente. Kailangan ng papamuno. Ilagay nyo sa tama. Kailangan saan madadali ng pera? Sa ospital, eskwelahan. Turuan mo magtanim ang tao bayan. Tanggalin mo yung ayuda. Di ba dapat gano'n? Huwag kayong lumugar sa mali. Huwag niyong konsentihin ang mali, ang baluktot na pamamalakad ng gobyernong ito. Punyata! Ayoko magpura kasi ito ang palabo ng tao. Pero nakakabullshit kayong lahat. Bakit? Wala kayong mga... Nakakagigil kayo eh. Pinagtatakpan niyo yung mga magnanakaw. Pero yung mga tao bayan na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Eto, ginagawa yung tanga. Hindi kami tanga. At hindi kami bobo. Hindi ba nakapag-aral ang iba sa amin? Pero mulat kami sa katotohanan. Tanggapin niyo yan. At ang Tatay Digong, tanggapin niyo na isang bayani ng bansang to. Punyeta kayo lahat. Ang kakapal ng mukha niyo. Si Tatay Digong, lahat ng namuno siya. Inano kayo pinagmalasakitan kayo. Pero ano ginagawa niyo ngayon? Ha? Anong ginagawa niyo? Binawalang yan yung pamilya niya. Hindi ko pamilya si Tatay Digong, pero sa puso ko, mahal ko siya. Punyeta kayong lahat. Mga Marcos, ayoko, gusto kong tanggalan pero useless kang presidente. Hindi ka presidente. Isa kang inutil. Isa kang umas. Walang iya kang presidente, tanda mo yan. Nagmula sa'yo, tanggalin ka, ikaw ang puno. Romualdez, isa ka pa. Punyeta kayong lahat. Saldi ko! Kala nyo, yung pera niya, mauubos din yan. Tanda nyo yan. Mark my word, dadanasin yan ng mga anak nyo hanggang sa kabuhabuhan. Punyeta kaya. Walang iya kayo Si Tatay Digong, hindi nyo man lang iya. Hindi kayo naawa. Matanda na yung tama, wala kayong puso. Wala kayong mga kaluluwa. Wala kayong puso. Puro pera na lang. Puro pera. Tanda nyo, ang real fighter, walang pera. Walang involved na sabi. Yan ay real fighter. Puro talaga para sa puso. Yung puso ang pinangingibabawan. At higit sa lahat, may Diyos ka dapat sa buhay. Hindi tayo perfecto. Minsan tayo nagkamali sa buhay. Pero sana magbago tayong lahat. Bago tayo mahuli ang lahat. Dahil may Diyos na tunay. Yun lang yun. Tandaan niyo yung katakutan niyo ang Panginoon Diyos. Dahil siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Tas ganyan kayo? Pinaiikot-ikot lang tayo ng gobyerno. Punyat ang gobyerno yan. Pinaiikot-ikot na lang tayo Hindi nyo ba alam yun? Magtatanaw kayo, dyan susweldo kayo. Dyan ganun ba rin, back to normal. Diba? Wala kayong mga puso. Palabasin niyo si Tatay Digong. Mga wala kayong utak. Hindi kayo nahihiya sa mga ano nyo? Sa mga anak nyo, kayo mga kapulisan. Hindi kayo nahihiya? Proud pa kayo, ipagtanggol ang mali. Nakakahiya! Kami na lang dyan! Kami na lang magpulis! Kami na lang! Punyeta kayo Nakala nyo hindi kami matatapang? Handa akong magpakamatay para sa bayan! Lagi akong handa! Lagi ko yung sinasabi sa mga anak ko, lalabas ang mami. Pero I was born ready. Why? Para sa bayan! Para sa Diyos! At para kay Tatay Digong! At para sa anak niya! Binabalarhuran ninyo! Punyeta kayo, ang bata pa ni Ma'am Kitty. Pero binawalan niya yung mga anak niya. Si Ma'am Sara. Binawalan niya nyo. Mga hayop kayo. Marcos, bumaba ka na. Punyeta ka. Akala mo kung sino kang magaling. Hindi ka presidente para sa amin. Hindi ka ang tunay na presidente. Puro ka pagpatanggap. Punyeta ka. Mga walang niya kayo dyan. Akala nyo, tangang-taon ba kaya, no? Nagkakamali kayo. Tandaan nyo, ang nasa katotohanan, mananaig yan. Tandaan nyo yan. Ang puro balaktot, ang katwiran. Patay kayong lahat. Lalayas kayo dyan. Bakit? Kapag may katwiran sa katotohanan, laging panalo. Thank you. Salamat po. Gising pa ba kayo? Gising pa! Mga kasama, huwag tayong mapagod!
kahit wala na akong boses, dinig ba ako? Amen! Grabe, no? Ang tindi nung isa nagsalita na yun. Parang na-imagine ko si Gabriela Silang. Grabe, no? Saan ka ba nakatira, kapatid? Ha? Mga kasama, salamat po sa inyo. Hindi nyo iniwan ang napaka-importanteng araw na ito. Ito na ang panahon. Ito na ang simula. Papanagutin natin, patalsikin natin ang inutil, ang makapal ang mukha na nakaupo dyan sa Malacanang. Tama? Amen! Kita nyo yan? Mga kasama, salamat sa inyo. Kahit bawat isa sa atin, merong kanya-kanyang dinadaan ng mga battle sa buhay. Iniwan natin yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating jowa. Ay, sorry naman. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw yung tinutukoy ko, baka yung katabi mo. Amen? Pinakita mo yung pagmamahal mo sa bayan, hindi lang sa social media. Makati Business Club. Ituloy daw natin ito at magbabalik tayo, kinakailangan natin mapuno na ang EDSA. Kaya ba? Kaya! Babalik tayo dito ng mas marami pa rito, time 1,000 o times 10,000 tayo ang preso natin. Times ha? Walang uwian, ang gusto mo hindi ko kayo pinipigilan. Ipatuloy ang ating panawagan sa ating Makati Business Club ay sila ay nag-uusap-usap na ngayon. Palagpagan natin ang Makati Business Club, ang katuwang natin sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. Katuwang natin sila, ipatuloy natin ang ating panawagan at nakikiusap kami sa mga kapatid ko, mga kabaro ko dati sa uniforme. Kami rin ay nakikiusap, kami po ay naghahayag lamang ng aming sentimento, naghahayag lang kami ng aming puot sa aming damdamin na ang kaban ng bayan ay inuubos ng ating mga mandarambong na mga politician. So, ulitin ko, nag-usap-usap ang Makati Business Club at sila ang katuwang natin na sila magpapos para mapalis ang ating Pangulo. Ipatuloy natin ang ating ginagawa. Pasalamat tayo sa ating sarili at tayo nagsakripisyo sa ating bayang Pilipinas. Palakpak po tayo. Susunod na speaker. Okay, speaker. Dito lang, dito. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang gabi din sa mga kapulisan at mga kasundaluhan kung meron ba. Aking panawagan lang sa inyo, mga kapulisan. Kayo ay protector ng mga sibilyan. Kaya nga po kayo ay civilian police. Pero ang inyong pinakikita at ang inyong pinamamalas at inyong ginagawa ay isang pagsupil sa karapatan. Ang karapatan ng mamayang Pilipino ay nakasaad sa saligang batas na Article 3, Section 4. May karapatan ang bawat mamayang Pilipino na magsalita at magpahayag at magtipon ng mapayapa laban sa katiwalian at grievances at doon sa mga paglikaw ng mga salapi. Ang aming hinahin ay dinadaan lang namin sa salita, pero hindi nyo pinakikinggan, bagkus ginagamit ninyo ang inyong pwersa. Hindi namin kayo masisisi, mga kapulisan, pero ito lang ang ipauunawa ko sa inyo at ganoon din sa mga nanditong mga tao. Bakit may korupsyon? Kasi pinahihintulutan natin. Ang korupsyon ay galing pa yan sa simula noong unang panahon pa. Simula na dumating ang mga mananakop. Na yan ay pinamana at ito ay naging impluensya na. So, kung bakit ang korupsyon ay nagiging talamak dahil tayo ay nagagamit, namamanipula tayo. Ang korupsyon ay mayroong mga sangkap. Ito ay ang kapangyarihan ng manipulasyon. Kapangyarihan ng salapi
at ng kanyang pagkatao o kanyang katanyagan. Kung ang kapangyarihan ng isang tao ay siya ay tanyag at kilala, magagamit niyang kapangyarihan na ikayo, tayo, lahat tayo, maski kayong mga nasa lugar ng kapulisan, mamamanipula kayo. Yan ang hindi lang ang korupsyon ay dahil sa pera, kundi ang isip, ang desisyon at ang gawa ay magiging kurat. Bakit? Kasi sumusunod kayo dahil namamanipula kayo. Maging ganun din ang mga sibilyan sa pagboto natin. Hindi natin binubusisi, hindi natin kinikilapis, hindi natin sila binabalito. Bagpos pag nakita natin sila ay kilala. Tayo ay katulad ng mga artista, ating hinahangaan, pero hindi natin sila binubusisi, hindi natin sila kinikilala, hindi natin sila binabalido. Anong ginagawa natin? Pag sila ay kumandidato doon sa posisyon na hindi natin alam na mayroong mga taong nasa likod ng kanilang interest, na samantalang yan ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan din na manipulahin sila, at tayo naman ang mamanipulahin nila dahil tayo ay kakandidato. Tayo ay buboto pala. Sorry. Tayo ay buboto sa mga taong hindi natin kilala lubusan. Dahil nakita natin sila ay kilala, tanyag at popular. So yan ang isa sa mga kapangyarihan. Ang pangalawang kapangyarihan ng isang manipulasyon ay ang salapi. Ang salapi, maski yung mga pulis na nandyan, ay kaya yung pasunurin at kaya yung paikutin sa palad ng sino man may interest. Gusto ko lamang kung mayroong gusto sa inyo magsabi na mahaba aking sinasabi, puputulin ko. Pero gusto ko lamang ipaunawa sa inyo na nagagamit din tayo ng mga taong hindi natin alam. Bakit? Sa pagboto natin, uulitin ko, pag bumoboto tayo, yung mga binoboto nating mga tao, hindi natin kinikilabis, hindi binubusisi, hindi binabalido. Dahil kilala at may salapi. Yun yung kapangyarihan ng isang manipulasyon. Pangalawa, impluensya. Kapag may kapangyarihan ka, may impluensya ka. Tama, mali? Tama, mali! Natutulog kayo, kaya tayo napagluloko. Tama, hindi? Dahil tayo, pag may nakita tayong salapi na kinakaway, nalilimutan natin ang ating obligasyon. May obligasyon tayo, may kapangyarihan tayo. Ano yun? Ano yun? Oh, walang nakasagot. Article 2, Section 3. Naliksikin nyo na nga lang na ngayon. Article 2, Section 3. Supremacy of civilian authority. May karapatan tayo. Yun yung ating karapatan. Yun yung kapangyarihan natin na busisiin sila. Pero anong ginagawa natin? Ngayon, doon sa influensya na yun, nagpapasunod tayo dahil natatakot tayo dahil sila ay nasa puder ng kapangyarihan. Tama hindi? Bakit tayo matatakot na samantalang tayo ang nagtalaga sa kanila o nagbigay ng pansamantalang kapangyarihan dahil limitado lamang ang kanilang pag-upo? Bakit tayo natatakot? Dahil sa influensya. Ito ang pinaka-masaklap sa lahat. Kapag may influensya ang isang taong ibinoto natin, magkakaroon niya ng koneksyon. At yung koneksyon na yan, ang siyang magiging dahilan para gamitin yan na ito ay manipulahin tayo. Ano yun? Yan ang sangkat na sinasabi ko ng Sigaw-sigaw, wala na kaya pala. nagkakaroon ng korupsyon. Sa bagay, hindi natin namamalayan yan dahil di natin napagtutuunan ng pansin. Dahil tayo ay abala. At ngayon lamang tayo nakakatipon-tipon sa ganitong pagkakataon. Ang hingilan namin mga kapulisan, kaming mga mamamayan ay sumusunod sa saligang batas sa pamamagitan ng Article 3, Section 4. Ulit-ulitin ko yan, Article 3, Section 4. At alam din po ninyo yan kung anong kapangyarihan at karapatan ng mamayang Pilipino. At kapag iyan po ay inyong sinupil, tinigilan at inoppress, lahat na po na sinasabi ko para maintindihan po na ninyong mga kapulisan.
lahat ng kapakinandanan na mayroon ang mamamayan o ang mga sibilyan, nakikinabang din kayo. Pero kami ang nahihirapang ipaglaban tayo. Tama hindi? Ang sigaw ko lang, sundan nyo lang. Bakit natin si BBM pinagre-resign? Di ba sinasabi natin BBM resign? Pero anong tanong, bakit mo pinagre-resign si BBM? Susunod kayo. Presidenteng walang silbi! Presidenteng walang silbi! Hindi dapat manatili! BBM resign! Ulit! Presidenteng walang silbi! Hindi dapat manatili! BBM resign! Magnanakaw noon, magnanakaw pa rin hanggang ngayon. Salamat! Good evening sa ating lahat. Actually, hindi po ako sanay magsalita sa maraming tao. Kasi mga-apply mo trabaho sa gobyerno, nagpapili mo sa mga tao para mo serbisyo, pero inyong gibuhat, mga awat, mga baga, mugnaw. Are you fucking poor and disabled that you have to steal from the actual poor people? The audacity! Mga yawa mo! Mga nahudira! Kaya mo'y gamit! Inyurang gipasihirapan! Inyurang gipaantos! Ang mga tao! Nagsigi mo tax sa mga tao! Kay nagsigi sad mo o kawat! Mga buang! Mga yawa! Mga walay itlog! Mga buhat o itlog! Pamaawa mo dira sa Malacanang! Kay inyong masungay, naguba lang na sa imahe sa Republika sa Pilipinas. Now, to our dear policemen, to our dear SWAT officers, to our dear Armed Forces of the Philippines, sir, hindi po kami pulubi sa Cebu. Pumunta po ako dito sa Maynila dahil hindi nyo kaya pamahalaan ang pagnanakaw sa gobyerno. Ako ay naparito sa Maynila dahil hindi nyo kayang pababain, hindi nyo kayang panagutin ang mga magnanakaw na harap-harapang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pinagago kayo, tinutulungan kayo ng inyong mahal na Pangulo. Pinapadami niya ang mga adik, mga putang ina. Kaya kung ako sa inyo, patulungan niyo kami dyan. Padayon namin ang mga balay niya. Kaya mo sa ng balay. Among tax ang gibalit ang mga balay. Padayon namin kaya magluto ng corn beef. Mga kababayan, pwede bang babaan muna natin ang ating emosyon at ang ating galit? Maaari bang tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin? Kasi wala pong bagay na gagawin natin ang magtatagumpay kung hindi tayo sasamahan ng buong may kapal. Pwede ba? Pwede? Lahat tayo ay yumuko. Manalangin tayo sa ating tuwang may kapal. Aming Ama, nandito kami ngayon sa EDSA, O Diyos, sa pangunahing daanan dito sa Metro Manila, upang ipahayag ang aming mga damdamin. Kami ay nagpupuri sa inyo. Kami ay nagsusumamo sa inyo. Samahan niyo po kami.
Ikaw lang po ang pwedeng sumama sa amin bilang mga taong bayan na naghihikahos. Aming Ama, itinataas namin ang iyong pangalan. Ang Diyos ang may hawak sa bansang Pilipinas. Ikaw, Ama, ang may hawak sa Malacanang. Ikaw, Ama, ang may hawak sa Senado. Ikaw ang may hawak sa Kongreso. Ikaw ang may-hari sa aming hudikatura. Ikaw ang may-ari at ikaw ang may hawak sa aming mga kapulisan at mga militar. Lahat kaming mga nandito, Diyos, ay binigyan mo ng buhay. Hindi para kami ay mag-away o maglaban-laban. Binigyan mo kami ng buhay upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Binigyan mo kami ng buhay para kami ay magmahalan. Pero nakikita mo, O Diyos, ang hinagpis ng bansang Pilipinas. Nakikita mo ang hinagpis ng bawat isa na nandirito. Sa gabing ito, O Diyos, inaalay namin ang aming mga sarili. Tingnan mo ang aming mga puso. Bagkos bigyan mo ng pagmamahal ang aming mga puso. Lalong-lalo na ang mga kapulisan na nandirito kasama namin. Ipadama mo sa kanila, O Diyos, ang kasakitan ng puso ng mamamayang Pilipino. Ipaintindi niyo sa mga kapulisan, O Diyos, na hindi kami pumunta dito para manggulo sa bansa. Bagkos pumunta kami dito para maiayos ang bansang Pilipinas. Holy Spirit, we ask you, surround this place with your presence. We rebuke the spirit of violence. We rebuke the spirit of rebellion. We rebuke the spirit of those who are ordering for anybody who is here to be imprisoned in the name of Jesus. Wala pong mabibilanggo na kahit isa sa mga nandarito ngayon. Dalangin namin, O Diyos, na ihimok, samahan mo kami sa araw na ito. Let the victory belong to you, O God. Let the victory belong to you, Father. Hindi sa amin, hindi sa kahit sinong grupo, hindi sa kahit sinong tao, kundi ang pangalan mo ang maluluwalhati sa araw na ito. Nandito kami, O Diyos, umiiyak sa iyo dahil kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng iyong habag para sa bansang Pilipinas. Father, you see the suffering of the Filipino people. Father, you see, Father God, kung paano kami ninakawan ng aming mga leader, O Diyos. Ikaw ang nakakakita sa lahat ng puso ng aming mga leader. Binabawi namin, O Diyos, ang otoridad na galing sa iyo, ibigay mo sa taong bayan, hindi sa ilang tao lamang. Father, we are asking for your grace and your mercy. Infill this place with your Holy Spirit. Let the angels surround this place in the name of Jesus. Tawagin mo ang lahat ng mamamayang Pilipino na naghihinagpis ngayon. Gisingin mo sila, ipasama mo sila dito sa amin upang mabawi namin ang otoridad galing sa mga magnanakaw at galing sa mga abusado. Father, let your glory be known over the Philippines. Ayaw namin, O Diyos, na kahit isang tatak ng dugo ay merong dumanat. Kung kaya't ikaw ang aming tinatawag sa gabing ito. Seal everybody who is here, O Lord, with your protection, even the policemen and the military who are around here. Let them be true protectors of the people, O Lord. Huwag na silang hayaan na madiktahan ni Satanas na meron silang saktan o meron silang ikulong. Dahil lahat kanina nandito ay nais lamang bawiin ang otoridad na dapat para sa taong bayan.
Father, we ask for your favor and for your grace. We ask that you forgive us as Filipino people sa aming pagkukulang sa iyo. Hayaan niyo po na ang bawat isa na nandito ay magtitiwala sa iyong kapangyarihan upang mabago ang aming bansa. Hayaan niyo po, Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magbabago ang aming pananaw sa Pilipinas at mamahalin namin ang bansang Pilipinas. Ngunit, we will hate sin. We will hate corruption. We will hate greed. Dahil ito ang nagpapasuka sa iyo. Father, we are asking for your grace. Lord, right now, let your angels surround this place. We are calling, Father God, for your angels and your Holy Spirit to surround this place. Father, in the name of Jesus, I speak upon our policemen and our military men. Let them be with the people, oh Lord God. Let them hear the cry of the heart of the Filipino people. And let them see that we want peace and we want progress. Father God, maraming salamat dahil pinagbubuklod mo kaming mga Pilipino. Hindi kami pula, hindi kami berde, hindi kami dilaw, hindi kami puti, hindi kami itim, hindi kami pink. Kami po ay kayo manggi. Binigyan mo kami ng otoridad dito sa Pilipinas upang ito ay aming iaalay sa iyo. Father, thank you so much. Let peace surround this place, O Lord God. Let peace surround this place and let victory be ours. Let victory belong to Jesus and let victory belong to the people of the Philippines. We are yours. We are yours, O Lord, and the Philippines belongs to you. We glorify your name and we declare, thy will be done over the Philippines. Lahat ng mga nag-abuso sa bansang Pilipinas, lilipulin mo, O Diyos. Hindi kami ang lilipol sa kanila, kundi ikaw mismo, O Diyos, ang magdidisiplina sa kanila. Discipline them, O God, and cause it that they are going to bow down and be humble in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa victory na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Kami ay umaasa, O Diyos, na lahat ng sambayan ng Pilipino ay magkakaisa, O Diyos, na ang tanging direksyon na titingnan namin ay ang direksyon na ibinibigay mo sa amin. Let the Philippines be the head and not the tail. And right now, we cancel ang lahat ng utang ng Pilipinas, O Diyos. Bibigyan mo kami ng leader na tutulungan kami upang mabayaran ang lahat ng aming mga utang bilang bansa at ang aming bansa ay magiging prosperous. Thank you so much, Lord, because you are good and we will stay here. Because you are our protector, you are our defender, O God. Thank you so much, and we just rejoice, Lord. You will give us favor para sa weather, O Lord God. We gave you our adoration, O Lord, and we just thank you because you answer our prayers. Thank you, in Jesus' name. Amen. Awit muna tayo ng ating pambansang awit. Pwede bang isang bandera ay nandito? Doon, lahat tayo ay humarap doon. At awitin natin ang ating pambansang awit. Dito pala tayo, dito tayo. Bayang Magiliw, handa awit. Bayang Magiliw, nanatili dito, hindi tayo umalis, hindi natin hahayaan na mabusalan ang ating mga bibig. Bukas ay magiging times 10 na tayo. Sinadya nila na hindi magpapasok dahil natatakot sila ng mga estudyante sa mga paaralan ay lalabas at sasama sa atin. Takot ang bangag, takot ang bangag, takot ang bangag. Kaya ito ay isang tagumpay para sa ating gawain.
Hindi natin gusto na may dumanak na dugo. Pero anong ginawa nila? Nandoon si Boying Rimulya sa Forbes Park kasi nabudol natin sila! Congratulations sa atin! Nabudol natin sila! Kung kaya, nandito na ang isa sa talagang matapang na pinangungunahan tayo, ang kabataan na may boses, ang kabataan na meron pag-asa para sa ating bayan, naghahatid sa atin ng isang panibagong umaga, naghahatid sa atin ng kakaibang tapang. Please welcome! Meow, meow, meow! Sabay-sabay tayo! Meow, meow, meow! Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Barsaga! Palakpakan naman dyan! Handa na ba kayo? Handa na! Alam mo kung saan tayo pupunta? Saan? Arnaiz Gate, Dasmariñas Village. Let's go! Let's go! Yung makakapunta ng Dasmariñas Village, doon na tayo magkikita-kita. Sa Dasmariñas! Negosyante natin, kakampi natin mga negosyante. Hayaan natin yung negosyante magpababa kay DDM. Magpunta na tayo, Dasmariñas Village, Arnaiz. Punta na tayo. Petron Arnaiz! Let's go! Petron Arnaiz! Doon tayo magkikita-kita! Kasama natin si Congressman Barsaga! Again, Petron Arnaiz po ha! Kita-kita tayo doon! Yung mga riders, mauna na ho sa Dasma! Tapos na tayo dito! Dasma tayo, Dasma! Sa Arnaiz! Mga kasama, Dasmariñas. Baka malito kayo, Dasmariñas Village, Arnaiz, katapat ng Ay, Arnaiz. Bro, saan ka bro? Petron. Punta ka dito sa stage mo, bro. Stage wing. Andun ako sa stage. Punta mo na. Stage. Ang Dasmariñas Village, mauuna kaysa sa Forbes Park. Dasmariñas Village, Ayala, Arnaiz. Yun ang entrance. Sa noise parades tayo sa may Petron. Yung mga kasama natin na nasa Forbes Park na bababa sila ng Dasmariñas Village dito sa may Arnaiz entrance, Arnaiz, Ayala, sa may Petron. Tapusin natin laban ngayong gabi. Hello! Lagay na natin! Ay, oh, walang atrasan! May motor ka. Walang uuwi! Walang uuwi hanggat walang bumababa! 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 Ayan na oh. Wala
Duterte Riders! Let's go to Dasmariñas! Get up! Let's go to Dasmariñas, Cavite! Mag-book tayo. Pati na lang tayo. Hindi pa nakabiti, sorry. Marami tayo para Dasmariñas Jim! Village pala. Jim! Mag-book na tayo. Malapit lang. Magkakasama Pwedeng tayo. lakarin. Pwede daw lakarin. Pwedeng lakarin. Dasmariñas Village lang. Wala naman na yun. Bro, pwede pa hawak. Ihilang talaga ako. Friday!